Hi, magandang gabi mga kapamilya. Welcome po sa ating Facebook Live. Kung kayo po ay di pa nakanood ng TV Patrol Weekend Weather Update natin, ay bibigay natin sa inyo ang ating update doon sa binabantayang bagyong Juan na nandyan pa rin sa gitna ng Philippine Sea at tuloy-tuloy po yung kanyang paglakas na nananatili yung rapid intensification niya at yung pagkilos palapit sa bahagi ng Bicol Region. So ito po ay base lahat ng datos sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa. Ayan, tingnan natin kung nasaan na ang bagyo. Ito po ang sitwasyon ngayon, no? Ayan po ang bagyo. I-zoom lang natin. Ayun. So, ayan po ang kondisyon ngayon ng bagyo. Again, nasa gitna pa po yan ng dagat. Doon na tayo sa may infra. Ayan. Yung madilim na madilim. Ayan. So, ito yung mata niya. Medyo tabingi. So, pinapasok ng tuyong hangin yung bagyo, so talagang nahihirapan siyang mag-organize. And as you can see, hindi symmetrical yung kabilugan niya. So usually kapag strong na typhoons ay yun, medyo mas parang gulong, parang donut yung itsura. Ito hindi 'di ba? Tabingi dito manipis sa taas at dito po makapal. So dito may bukod siguro sa tuyong hangin ay may malakas po yung mataas yung pagbabago sa direksyon at lakas ng hangin, no, from the ground to taas. So yung vertical wind shear, kaya siya ganyan. Anyways, kita naman natin humampas na yung outer rain bands ng bagyo sa may Bicol, sa Eastern Visayas lalo, pati sa may Central Visayas, and sa may Dinagat and Siargao. Ayan. Huli pong namataan yung bagyo, 620 kilometers silangan ng Vira, Catanduanes, tapos yung kanyang maximum winds ngayon, 150 kilometers per hour. At yung kanyang pagbugso, umabot na ng 185 kilometers per hour. Yung bagyo po ngayon ay medyo mabilis yung pagkilos pa west-northwest. Yan po ay 30 kilometers per hour. So, ayan. Tingnan natin na. Ano na ang mga wind signals. Nakataas na po ang wind signal number 3. Diyan po sa amin sa Catanduanes. Ayan, kita natin kulay orange na. Lakihan ko lang to. Ayan. Pati po yung eastern part ng Camarines Sur at ng Albay, signal number 3, as well as yung northeastern Sorsogon at northeastern part ng Samar. Signal number 2 naman, dito sa Metro Manila, eastern part ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon Province, kasama yung Pulilio Islands, Laguna, the rest of Camarines Norte, the rest of Camarines Sur and Albay and Sorsogon, and Northern Samar, as well as yung northern at central parts ng Samar at ng eastern Samar, yung mga color yellow po. So far, dito pa lang sa may Bicol and eastern Visayas, no, medyo sumusungit yung panahon. And signal number 1 din sa remaining part ng mainland Luzon, pati po yung Batanes, so Ilocos Region, Cordillera, the rest of Central Luzon, the rest of Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Calamian and Cuyo Islands ng Palawan, Panay, actually buong Western Visayas, Panay and Guimaras, Northern and Central Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Cebu, Northern and Central Cebu kasama yung Bantayan tsaka Camotes Islands, Bohol, the rest of Eastern Visayas. So yung nalalabing bahagi ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at pati yung Dinagat Island, Surigao del Norte, and northern parts ng Agusan del Norte and Surigao del Sur. Again, ang highest possible wind warning po ay signal number 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, dahil nasaan po magiging super typhoon ang bagyo. Kailan ba yung magiging super typhoon, Tito Ariel? So ito po yung kinikilos ng bagyo ngayon, no? Ito po yung dahilan, yung malaking kulay yellow kung bakit ganun kalaki yung sakop ng wind signals, no? So ganun talaga yung nararating niya. So ito yung mga tropical storm hangin. Ito yung mas malakas na hangin. So pag itong pula tumama sa lugar, ayan, signal number 4. Ayan. Anyways, ayan. So yung bagyo po ay medyo pa westward yung kanyang pagkilos. Parang tutumbukin yung Catanduanes, no? Sabay bigla siyang magpipivot pa west-northwest. So ito po ay pwedeng maging super typhoon ngayon pong gabi o mamayang madaling araw. Ayan, habang malapit sa Catanduanes. So, ayan, nakita natin, no, medyo mas malapit siya sa Catanduanes. Sabi ng Pag-asa, may increasing likelihood na magsa-southward pa yung shift. So, pwede pong daanan nung eye wall, yung lupa ng Catanduanes. Direct hit ang tawag doon. So, ibig sabihin ay hindi landfall, as in hindi tumawid ng lupa yung sentro ng bagyo. Ito ay parang dadaan lang yung palibot ng mata doon sa isla. Ayan, so pwedeng i-graze niya itong northern Bicol or pwedeng maglandfall sa Catanduanes. And
tutumbukin niya po itong bahagi ng Aurora. Diyan siya pwede mag-landfall. Sinasabi ng Pag-asa kasama yung Southern Isabela, pero mostly sa nagdaang bulletins, no, ay Aurora yung tatamaan nga. That would be late Sunday to early Monday. Pero most of the weather models pinapakita na po na Sunday evening yung landfall. At peak or near peak intensity. Ibig sabihin ay sa kasagsagan ng kalakasan. So, posibleng 195 kilometers per hour yung lakas ng hangin pagtama ng bagyo dyan sa may Aurora. Pagdaan sa Northern Luzon, mabundok po dyan, masisira yung sirkulasyon. So, meron kang Sierra Madre, Cordillera, Caraballo Mountain. So, hihina yung bagyo, hihina pero typhoon pa rin. So, signal number 4 pa din. And dadami naman yung ulan dahil nga maraming bundok. Ganun pong ginagawa ng bundok, pinapadami ang ulan. So, kung maglalandfall dito or i-grace ng eye wall ng bagyo itong Catanduanes at Camarines provinces, pwede magtaas din ng signal number 5. At before landfall sa may Aurora, no, ay pwede mag-signal number 5 din. Ano bang aasahan pag signal number 5? Ang signal number 5 po, ang hangin dyan, pag nandun na yung bagyo, kaya po niya magpakalbo ng gubat. As in, magiging i-the foliage niya yung kabundukan. So, magiging brown siya instead na green. Yung malalaking puno ay pwedeng matumba. Yung mga poste, pwedeng matumba. So, walang kuryente. Pati po telco, pwedeng maapektuhan yung telecommunications. At pwede po siyang tumuklap ng mga bubong at makasira ng mga bahay. So, ganun po yung pwedeng mangyari ng kapag signal number 5. Pag signal number 4 naman, ay parang, medyo ticket a notch down. So, kaya pa rin mapatumba ng mga puno, pero not as yung severity ng damage ay kasindala pag signal number 5. Pero, again, life-threatening pa rin po iyan. So, ayan, tatawid ng Luzon, and dito na po sa may West Philippine Sea, liliko siya, ay babalik sa may bahagi po ng Taiwan, papasok ng PAR. So, medyo mabagal siya dito, so mapapaulan pa yan sa western part ng Luzon. And speaking of mga paulan, ito na po yung mga paulan natin. Today, hanggang bukas ng hapon, ayan po. Tonight pa po ito magsisimula, no? Ayan, Northern Samar and mainland Bicol at Catanduanes. Mabababad sa torrential rains. Meron ka ding mga heavy to intense rains sa Samar provinces, Biliran, Masbate, Quezon, Marinduque, Laguna, and Aurora. And moderate to heavy rains, Metro Manila, the rest of Eastern Luzon, Central Luzon, Pampanga, Bataan, the rest of Calabarzon, Mindoro, Romblon, and Leyte. And from Sunday afternoon to Monday afternoon, ayan na po yung mga maulan. Quezon, most of Central Luzon and most of Northern Luzon mainland. At sa Metro Manila po, heavy to intense rains yung aasahan. Again, that's from tomorrow afternoon to Monday afternoon. So, kanina sa TV Patrol, pinakita po na yung mga maulan talaga ay from Sunday afternoon, pero mas maulan yung gabi hanggang madaling araw. So again, with all these pieces of information, grabe pong aasahang ulan. So, meron tayong malawakang mga pagbaha and pagguho ng lupa. Ayun. And baka may mga katanungan po tayo. We have siguro mga, 8 minutes. Ayan. For Q&A. Ayan. Hata yung mga katanong. Hello po. Salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong gabi. Ang next pong bulletin ng Pag-asa, sorry, kanina nasabi ko na parang 3-hourly na. Hindi pa pala, naka 6-hourly pa sila. So baka mamaya, from 11 p.m. ay maging every 3 hours na kasi, yun nga, ang projection ay landfall na bukas ng gabi. So 24 hours before landfall, doon nagsisimula yung every 3-hourly na update mula sa Pag-asa. Question. Sabi ni Jimay Maiji, ayan, matatamaan po ba ang Davao? Hindi po, ate. Ayun. Si Lynn Rose Tobias, malakas na po ang ulan sa Isabela. Ingat po kayo dyan. Asan pa po ang ating tanong? God bless daw po, magdasal, at tayo po ay, of course, makinig sa ating local government officials pag pinapalikas. Sana po ay wala tayo sa daanan ng baha, ng landslide, at malayo sa dalampasigan na pwedeng maabot ng storm surge. Sabi ni Bobby Suas Zamora, tatamaan ba ng pula yung Northern Samar? Ano pong pula? Hindi ko po alam yung pula. Yung ulap ba ng ng bagyo?
humahampas na sa summer ngayon yung ulap ng bagyo. So, dapat meron na dyang ulan at hangin. Masungit na dapat ang panahon dyan sa Northern Samar. Hanggang hanggang bukas ng mga hapon. Asan pa ang mga tanong? Ayun po, yung Sierra Madre na banggit po again. Unang-una po, syempre ang ating mga kabundukan ay tahanan po yan, habitat po yan ng ating biodiversity, mga hayop man o mga halaman. So, dapat pinoprotektahan yan. Water source din, di ba? Pero yung mga bundok natin ay hindi significant yung pagpapahina sa ating mga bagyo. Hindi significant is the key. But, ang ginagawa ng mga bundok ay pinapalala po yung mga pag-ulan sa mga lugar kung nasaan humahampas yung hangin nito. So, may ganun pong caveat. So, pwedeng humina ng bahagya yung bagyo pero dadami naman yung ulan. So, still, meron pa rin pong mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yun po. Si Richard Lee, how about Metro Manila? So, ngayon po ay signal number 2 na. I mentioned na already kanina na Sunday po magsimula yung mga pag-ulan pero yung medyo mas malalakas po tanghali at yung talagang malakas ay mga gabi pa. Ayun. So, may mga activities kayo na madaling araw like mga tatakbo, 'di ba? Mga ganon. Alam ko meron ng race na nag-cancel na. Pero kung halimbawa 12 midnight yung gun start ay pwede pa. Yan. Pero siguro for for safety ng mga participants kasi syempre libo-libo yung sumasali diyan. Yun. So, ulan ang kalaban natin, especially from Sunday afternoon to Monday afternoon. So, yung mga bahain pong lugar, mag-ingat po tayo. Pwede po na umabot ng signal number 3 ang babala sa hangin sa atin sa Metro Manila. Lalo po sa may northern at sa may eastern part ng Metro Manila. So, yun. Asan ba po ang ating mga katanungan? Sabi ni Dean Paraiso, pwede po ba yung Carina-like na baha sa Metro Manila? Hindi naman po nakikita na aabot sa Carina level na pagbaha sa atin sa Metro Manila. Ayun po. Pero pwede po magkaroon ng mga pagbaha. Si Amanda Desamparado Lavita, ang sa Bantayan po, ilang signal. Sa Bantayan Islands, dyan sa Northern Cebu, ay signal number 1. Si Vladimir Luis Doliente Esquivel, malakas po ang ulan at hangin sa Nueva Ecija. Yes, dahil nadaan malapit dyan sa inyo. So, again, pwedeng bumaba yung track ng bagyo. So, pwedeng dumaan mismo doon sa Northern Nueva Ecija, sa may San Jose, sa may Karanglan, Pantabangan. Ano pa yung mga bayan dyan? Yung mga nasa norte, ayun. Pero yung ulan, buong probinsya po yung uulanan. Pero yung mas mahangin, na tumba puno as in wasiwas, northern Nueva Ecija. Ayun, 4 minutes, ayan. Sabi ni, di ko alam yung, basta may signs lang. Sabi niya, anong oras po papasok yung bagyo sa Bulacan? May schedule. Nanonood sila ng Rainbow Rumble, kaya ganon. Medyo kinakabahan. Yung paglapit po sa may Bulacan ay, yan po ay mangyayari ng mga Sunday afternoon hanggang Monday early morning. Doon po yung time na malapit sa Bulacan. Hindi po dadaan mismo sa Bulacan unless bumaba ng bonggang-bongga yung track niya. So, pwedeng mga Nueva Ecija, which is just north of Bulacan, pero mahangin pa rin sa inyo at marami pa rin pong ulan. So, maraming binabaha dyan sa Bulacan at nasa above normal high water level yung Angat Dam at nagbukas din ng gate yung Ipo Dam. So, yun, yung mga nasa tabing ilog na mag-ingat po kayo dahil pwedeng tumaas yung ilog at magpabaha. Si Jess Valera Gomez, bukas po ba ulan na po ba sa Laguna, sir? Yes po. Bukas po ng pwedeng umaga or before lunch. Ayan po. Magsisimula po siya, syempre makulimlim lang. Ayan. Si Blanche Nara, ayun, Cebu po, ano ang update? Meron pong humahampas na outer rain bands doon. So medyo may ulap at konting ulan, lalo po sa northern Cebu, dyan sa may Bugo at doon sa may Danao, Borbon, Consolacion, Diloan, Compostela. Ngayon po. So ingat-ingat na lang po. Kung kayo po ay pinilikas ng inyong mga LGU, ay sumunod po kayo. Kasi syempre, basa pa yung lupa dyan at maraming putik. So syempre, kung nasa tabing tabing daanan ng tubig, baka biglang may rumagasapa. So, ingat-ingat na lang po.
Ayun, sa may nagtanong, si FPJD Aparato, lalakas pa po ba yan? Ang projection pa rin po ng Pag-asa ay abot ito ng super typhoon intensity. Kung hindi po ngayong late evening, ay bukas po maging super typhoon. Ayun po. Sabi ni Lawrence, Lakbayan, abot po ba? Signal number 5 yung bagyo. Yes, pag naging super typhoon siya, ang corresponding wind signal po ay signal number 5. Giancarlo Matusalem, Pangasinan po. Posibleng dumaan yung bagyo sa Pangasinan or sa taas ng Pangasinan. So, grabing hangin po. Posibleng storm surge hanggang lagpas 3 metro. Parang dalawang 5 foot na tao na pinagpatong. Ganon, parang hanggang Kisame. Ayun. At yung grabing ulan. So, may mga dam sa Benguet, di ba, sa Agno River. Meron kang Binga, San Roque, tsaka, ano yung isang dam? Ambuklao. Yun. So, pagbukas ng gates yun, dati yun bababa sa Agno River. So, pwedeng bumaha sa mga dadaanang bayan at sa malapit sa Maylingayan Gulf. So, ingat-ingat po. Ayun. Ayun po na muna siguro ang ating update. Ayan. Pupungas-pungas si Tito Ariel. Ang next update po ng Pag-asa ay mamayang 11 p.m. So, ayun. Posibleng after that ay every 3 hours na. Sana po, this Saturday ay na-ready na ang mga dapat i-ready. Nakapag-safety na ng mga gamit. At may mga plano na po kung anong gagawin pag dumating yung bagyo. And again, mas maigi po na lumikas habang malayo pa sa posibilidad po ng sakuna, 'di ba? Yung may halimbawa, kung bukas kaya pang habulin, lumikas puna sa mas ligtas na lugar kaysa gabi po gawin ng Sunday evening kung kailan po malakas na yung hangin tsaka yung ulan, mas delikado, mas peligroso. Ayun po. Yun lamang muna. Thank you so much for joining me today. At kung gusto niyo po ng mas in-depth pa, kung may mas i-in-depth pa dito, kung late kayo pumasok, pa-replay na lang po itong video. Panoorin niyo po yung weather report ko sa TV Patrol Weekend na nasa Facebook, nasa YouTube na rin po. Ayun. Ingat po mga kapamilya and mamaya po ulit siguro or bukas na po ulit. Bukas na po siguro ulit. Ayun. Thank you so much po and good night.